Nang sa wakas ay naunawaan ang utos ni Heavenly Demon, humarap ang bodyguard at nagsimulang bumalik sa ibang silid. Isinasara ang pinto sa likuran niya. Ngayon ay nakahinga ng maluwag si Heavenly Demon, ngunit sabik na sabik din. Sinusubukan lamang niyang gamitin ang actress upang ayusin ang mood ni Ryu at ng kanyang kapatid, ngunit lalo lamang nitong pinabuti ang sitwasyon. Kung magpapatuloy ito, wala siyang makukuhang impormasyon tungkol sa susunod na round. Ngunit narinig iyon sa kanyang isip. Biglang tinanong siya ni Ryu sa kanyang mukha kung gusto niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa susunod na round. Hindi na nagulat si Heavenly Demon sa pagkakataong ito at tinanong si Ryu. Sinabi ni Ryu sa kanya na ang buong dahilan kung bakit siya tinanggap ang imbitasyon para sa party ay upang bigyan siya ng impormasyon tungkol sa round 5. Ngunit sa mga pangyayari ngayon, binalaan siya ni Ryu na kung patuloy siyang tratuhin na parang bata, magiging mahirap na bigyan siya ng anumang impormasyon kasama na ang kanilang pakikipagtulungan. Nanginig ang presidente sa nerbiyos habang muling hinahawakan ang kanyang coat at humingi ng tawad kay Ryu ng paulit-ulit, humihiling na kalimutan na lamang ang isang pagkakamaling ito. Pumayag si Ryu sa kanya, ngunit may kondisyon na hindi na siya dapat magtago ng anumang bagay sa kanya at dapat siyang magtiwala sa kanya nang walang kondisyon sa hinaharap. Nakita na may kalamangan si Ryu kay Heavenly Demon, idinagdag niya ang kondisyon, sinasabing simula noon hindi na siya gagawa ng anumang komento tungkol sa kung paano patakbuhin ni Ryu ang kumpanya at siya ang mangunguna sa pag-convince sa ibang shareholders sa panahon ng shareholder meeting. Alam ang sitwasyon na kinasasadlakan niya. Pumayag din si Heavenly Demon na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang panatilihin ang ibang shareholders sa linya at sumang-ayon sa mga hinihingi ni Ryu. Nang marinig iyon, ngumiti si Ryu at sinabi sa kanya na gagawin niya ang kanyang makakaya upang palaguin ang kanyang kumpanya para sa kanya. Sa wakas, pumayag si Ryu na ibigay ang impormasyong nais niya tungkol sa round 5 ng Death Game. Agad nang ngumiti si Heavenly Demon habang nakikinig sa mga salitang lumalabas mula sa propeta, si Ryu. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay hindi nagtagal dahil sinabi ni Ryu sa kanya na ang round 5 ay magkakaroon ng pinakamataas na kahirapan sa mga round na naranasan nila hanggang ngayon. Nakita ang mukha ni Heavenly Demon na pumuti, pinakalma siya ni Ryu at sinabing huwag mag-alala dahil walang malalaking problema para sa kanya sa round na iyon. Hindi pa rin handa si Heavenly Demon na maniwala dito at tinanong si Ryu tungkol sa misyon ng round 5. Itinaas ni Ryu ang dalawang daliri sa hangin at sinabi sa kanya na ang misyon ng round 5 ay patayin ang 300 orc at hindi ito magiging kasing dali ng tunog mula sa bibig ni Ryu. Ngayon ay oras na para sa pangalawang kondisyon. Labis na nagulat si Heavenly Demon nang malaman mula kay Ryu na ang mga rehiyon ng laro ay pagsasamahin sa round 5. Ipinaalam ni Ryu sa kanya na dahil sa nabawasan na ang bilang ng mga manlalaro, ang mga hiwalay na rehiyon ay magsisimulang magsanib para sa mga susunod na round upang magpatuloy ang laro. Ngumiti si Heavenly Demon at tinanong si Ryu kung maaari na siyang makatagpo ng mga manlalaro mula sa ibang rehiyon, partikular si Black Scythe. Umungol si Ryu at ipinikit ang kanyang mga mata habang sinasabi sa kanya na hindi siya makikita si Black Scythe dahil hindi siya nasa parehong rehiyon. Ngunit hindi handa ang presidente na aminin ang pagkatalo. Tinanong niya si Ryu kung alam niya ang pagkakakilanlan ni Black Scythe, ngunit hindi ito sinabi ni Ryu, nagsisinungaling na hindi rin niya alam iyon. Pinakalma ni Ryu si Heavenly Demon sa pagsasabing makikita niya si Black Scythe sa lalong madaling panahon. Samantala, si Ryu ay ngumingiti sa loob dahil alam niyang si Black Scythe ay talagang nakikita ang presidente sa ngayon habang itinatago ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Muli, nagseryoso ang mukha ni Ryu habang tinatanong kung may tinutugis siyang tao, lalo na ang isang tao na nagngangalang Huang Yongmin. Isa itong lihim ng Pangulo na hindi dapat malaman ni Ryu. At naguguluhan ang Heavenly Demon sa kakayahan ng propeta na manghula ng hinaharap. Sinabi ni Ryu na walang silbi ang pagtatago ng mga bagay sa kanya dahil alam niya ang lahat kapag dumating ang tamang panahon. Sinubukan ng Heavenly Demon na purihin si Ryu sa pamamagitan ng pagsasabi na ang rune ng pangitain sa hinaharap na kanyang taglay
ay lampas sa kanyang imahinasyon. Nais na sanang itanong ng Heavenly Demon kung sino si Huang Yong, ngunit agad na sinabi ni Ryu na itigil ang investigasyon at nang tanungin siya kung bakit, sinabi ni Ryu sa Pangulo na kung maghuhukay pa siya sa bagay na ito, tiyak na malaki ang magiging pagkawala niya. Nais malaman ng Heavenly Demon ang higit pang detalye tungkol sa sitwasyon, ngunit tumanggi si Ryu na ibigay ang anumang impormasyon na higit pa sa kanyang naibigay. Nasa malalim na pag-iisip ang Heavenly Demon habang si Ryu ay may nakikitang ngiti. Iniisip na pinapanatili lamang niya ang mga kabataan na buhay dahil kapaki-pakinabang pa sila. Sa wakas, nagpasya ang Heavenly Demon na itigil ang kanyang investigasyon tungkol sa lalaki at sinabi kay Ryu na muling sisimulan niya ang salo-salo at ito ay magiging masaya ng walang alak. Pumayag si Ryu at lumabas ng silid kasama ang Pangulo. Ngunit sa kaloob-looban, alam ng Heavenly Demon na kailangan niyang magpakawala ng init ng ulo sa gabing iyon. Habang nagbabago ang eksena, nakita natin ang isang matandang lalaki na tumatakbo sa madilim na eskinita. Sinusubukang magtago mula sa isang tao habang ang isa sa kanyang mga kamay ay naputol at puno ng dugo. Ang matandang lalaki ay labis na pinapawisan, ngunit hindi ito halata dahil sa ulan na bumabagsak sa kanya. Sinubukan niyang magtago, ngunit wala siyang mapuntahan. Bigla narinig niya ang mga yapak ng mga itim na sapatos na papalapit sa kanya at siya ay nahulog sa takot nang malaman na malapit na ang kanyang kamatayan. Itinaas ng stalker ang kanyang espada sa hangin at pinutol ang matandang lalaki. Pinutol ang kanyang mga binti habang malubhang nasugatan siya at pinutol ang isa sa mga ito. Nahulog ang matandang lalaki sa lupa na may dugo sa paligid niya habang sumisigaw sa sakit at pagdurusa. Ngunit may isang malalim na boses na nag-utos sa kanya na manahimik. Nakita natin na walang iba kundi si Heavenly Demon na basang-basa sa ulan, na sinabi sa matandang lalaki na kung ayaw niyang maputol din ang kanyang dila, dapat siyang manahimik. Hindi naintindihan ng matandang lalaki kung ano ang kanyang nagawang mali para gawin ito sa kanya ng lalaki, ngunit nadismaya si Heavenly Demon sa kung paano ang isang child abuser ay talagang hindi alam ang kanyang ginawa. Narinig iyon, umuungol ang matandang lalaki sa sakit at sinabi kay Heavenly Demon na ginawa niya iyon matagal na at naglingkod na siya sa bilangguan para dito. Sinabi niyang siya ay isang malayang tao na ngayon at isa pang matanda. Ngunit hindi handang makinig si Heavenly Demon sa anumang sinasabi ng matandang lalaki at agad na sinaksak ang kanyang espada sa katawan ng matanda. Habang sumisigaw ang matandang lalaki sa sakit, pinapanood siya ni Heavenly Demon na may demonyong tingin sa kanyang mga mata. Sinabi niya sa matandang lalaki na manahimik at tumigil sa pagsasalita kung ayaw niyang mamatay ng mabagal at masakit. Dahil kung magkakaroon ng mga saksi dahil sa matanda, tiyak na dadami ang mga bangkay dahil sa kanya. Nang marinig iyon, ang matandang lalaki ay labis na natakot. At nang makita ito ni Heavenly Demon, nagsimula ang madilim na miyasma na lumabas mula sa kanya. Pinuri niya ang matandang lalaki sa pagdinig ng mga salita ng malinaw. Idinagdag na nakakalungkot na ang mga basura tulad ng matandang lalaki ay buhay pa sa mundong ito. Ang madilim na miyasma ay dumadaloy mula sa espada ni Heavenly Demon patungo sa matanda, habang ang kanyang katawan ay natatakpan ng purpling aura na bumabalot sa kanya. Hindi naintindihan ng matandang lalaki kung ano ang nangyayari sa kanya at nakapagsisigaw lamang ng ilang segundo bago tuluyang nilamon ng madilim na aura at nakabuhol sa kanyang katawan. Bago pa man malaman ng matandang lalaki, nasa pintuan na siya ng kamatayan. Tinitingnan siya ni Heavenly Demon na may matinding madilim na mga mata at iniisip na kung hindi nag-recharge ang kanyang madilim na mana, agad na niyang papatayin ang basura tulad ng matandang lalaki. Ngunit alam niyang hindi ito maiiwasan dahil kailangan niya ng madilim na mana upang gamitin ang madilim na aura at upang ma-recharge ang kanyang madilim na mana, kailangan ni Heavenly Demon na kunin ang buhay ng iba. Sa malamig na mga mata, inalis niya ang kanyang espada mula sa matandang lalaki na patuloy na sumusubok na makaalis sa madilim na miyasma. Ngunit sinabi ni Heavenly Demon sa kanya na maaari na siyang mamatay ngayon. Alam niyang kapag pumatay siya ng tao, mas marami siyang madilim na mana kumpara sa kapag pumatay siya ng mga halimaw sa death game. Tinakpan niya ang kanyang ulo mula sa kanyang mga kamay habang ngumiti, iniisip na para sa kanya
na nasisiyahan sa pagpatay sa mga kriminal, ang Dark Knight ang perpektong klase. At dagdag pa, ang paglilinis ng basura tulad ng matandang lalaki ay nakakatulong sa lahat ng stress na nararanasan niya sa araw. Inutusan niya ang kanyang espada na ubusin ang madilim na mana at sa wakas natapos ang proseso habang ang katawan ng matandang lalaki ay nakahandusay na walang buhay sa lupa. Napagtanto ni Heavenly Demon na ang madilim na aura ay hindi nakakain ng mga bangkay, kundi kumakain lamang ng buhay ng isang buhay na target na ginagawang walang silbi ang mga ito. Bigla narinig niya ang isang ingay mula sa likod ng isang basurahan. Agad siyang lumingon upang makita na may isang pusa na naglalakad at dumadaan mula sa isang sulok. Nakatanggap siya ng ginhawa at naisip na walang paraan na magkakaroon ng saksi sa kanyang ginawa ngayon dahil dinala niya ang matandang lalaki sa isang sulok ng kalye na hindi nakikita ng mga tao at ang oras ay bago sumikat ang araw. Ngunit bigla, may pumasok sa isip ng Pangulo na maaring may isang tao na nakakaalam ng kanyang pinakamalalim at pinakamadilim na lihim at walang iba kundi ang propeta na si Ryu. Napagtanto ni Heavenly Demon na maaring makita ni Ryu ang eksenang ito gamit ang kanyang rune ng pangitain sa hinaharap. Ngunit agad siyang nagtanong kung bakit siya lumapit sa ganitong tao kahit na alam na siya ay isang serial killer. Ngumiti siya sa kung gaano kainteresante ang mga liko at pag-ikot ng kwento ng propeta. Nang malaman na tapos na ang kanyang trabaho, tinawag niya ang kanyang bodyguard upang pumunta sa lugar at linisin ang ilang basura para sa kanya. Habang nagbabago ang eksena, nakarating tayo sa bahay ni Ryu 2 linggo mamaya. Nalaman natin na walang mga partikular na kaganapan na dadaluhan si Ryu, kaya ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa bahay. Palagi siyang nag-iisip tungkol sa hinaharap at kailangan ng kaunting pahinga mula sa lahat ng nangyayari sa mundo. Gayunpaman, ang ganitong pahinga ay sa wakas ay magwawakas sa araw na iyon. Nakita natin si Ryu na tumitingin sa kanyang smartphone sa isang internet group na nilikha ng mga manlalaro na naglalaro ng death game. Pindot siya sa join button at ngayon ay bahagi na siya ng player world order dahil oras na para kay Ryu na kumilos. Sa wakas ay alam ni Ryu na panahon na upang makuha ang isa sa 5 rune na maaari niyang makuha sa totoong buhay. Wala nang iba kundi ang clone rune na nais ni Ryu. Ang mga social network ay puno ng balita. Mula sa 1.8 bilyong tao na dinala sa ibang mundo, bumaba ito sa 90 milyon. Sa loob lamang ng 3 buwan, nanganganib ang ekonomiya dahil sa pagkamatay ng mga nakababatang henerasyon. Isinasara ang mga paaralan ng bansa. Sa isang bahagi ng lungsod, may isang matabang lalaki na nakaupo at nagbabasa. Ang balita sa kanyang telepono, ang kanyang mga damit at palakol ay puno ng dugo. Nainis siya dahil ika-4 na round pa lamang ito at napakaraming manlalaro ang namatay na itinuturing silang mga pathetic losers ayon sa nagbabagang balita. Biglang tumaas ang bilang ng mga pagkamatay na dulot ng ibang mga manlalaro pagkatapos ng ika-4 na round. Libo-libong mga security camera ang nawasak at ngayon ang lungsod ay walang batas sa gabi. Ang mga manlalaro na nagkaisa laban sa gobyerno ay bumuo ng isang online community at ang pagkabahala ng mga mamamayan ay tumataas. Pagkatapos, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng matabang lalaki habang alam niyang ganito rin ang gagawin nila kung sila ay naging mga manlalaro. Kinuha niya ang kanyang palakol, inilagay ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at tumayo. At nagtanong, ano ang masama sa paggawa ng gusto natin bago mamatay? Ipinakita nito na ito ang dahilan kung bakit hindi sila dapat ilagay sa ilalim ng labis na presyon sa lahat ng oras sa mga paghihigpit at mga patakaran. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang palakol at inatake ang lupa ng may puwersa, sinira ito sa mga piraso. Ang galit na kanilang pinipigilan ay sumabog.